Ang mabuting pastol ay nakikiugnay. Yes. Ano po yun? Ang mabuting pastol ay nakikiugnay. Sa isang salita pa, nakikisalamuha. Perfect. Hindi pwedeng ako ay leader, hindi pwedeng ako ay pinuno, hindi pwedeng ako ay tatay, nanay, na hindi naman ako nakikisalamuha sa mga tupang nasa ilalim ko. Yeah. Ano ang sabi ng ating binasa? Kapag dumarating ang pastol, tinatawag niya sa kanilang pangalan ang tupa. At nakikinig naman sa kanya ang mga tupa. Perfect. At kapag sila'y lumalabas, ipinapasyal niya, iginagala niya, dinadala niya sa mainam na pastulan. Anong ibig sabihin? Ang mabuting pastol, nakikisalamuha, hindi puro utos, hindi puro mando, kundi siya ay nakikipag-ugnayan. Kaya nga siya ay mabuting tagapagturo. Yeah. Ang kanyang pagiging mabuting tagapagturo ay hindi lang sa ngawa, hindi lang sa mga salita. May mga taong marurunong magturo, mahusay magsalita, pero hindi naman pinapakinggan, hindi naman sinusunod. Pansinin ninyo, may mga magulang na nagtuturo sa mga anak pero hindi sila sinusunod. Oh no! Bakit? Kasi hindi nakikita sa kanilang gawa eh. Mga anak, ayaw ko nakikipagchismisan kayo. Pero yung nanay, hindi pa nakakapaghilamos, nandun sa harap ng pinto, nakikipagchismisan. Pagigising-gising lang, nakikipagchikahan na. Sabi ng tatay, anak, ayaw ko nakikita ka nagbibisyo ng sigarilyo. Pero habang pinagbabawalan yung anak, may nakasaksak na sigarilyo sa bibig. Papakinggan. Paano ka susundin? Ang mabuting tagapagturo, hindi lang sa pamamagitan ng ngawa, kundi nagsasagawa. Yes. Ano yun? Ang mabuting tagapagturo, hindi lang ngawa ng ngawa. Ipinapapakita yan o ipinakikita yan sa kanyang mga gawa. Perfect. Si Jesus ay nagturo ng pagpapakumbaba. Yes. Minsan, ang mga alagad ay naglalakad. Si Jesus ay nauuna. Ang kanyang mga alagad ay nagtatalo-talo. Ano ba ang kanilang pinagtatalunan? Kung sino sa kanila ang dakila, kung sino sa kanila ang number one, kung sino ba ang dapat pumwesto sa kaliwa at sa kanan ng Panginoon. Diba, minsan mayroong pong magkapatid, kinausap ang Panginoon. Panginoon, pwede po ba na kapag naghahari ka na, kaming dalawa ng kapatid ko, ang isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. What? Minsan, kinuntsaba pa nila yung nanay nila. Guro, pwede po ba kapag naghahari ka na, ang dalawang anak ko, sa kaliwa mo ang isa, sa kanan ang isa? Stupid. Anong sabi ng Panginoon? Ang pwesto sa aking kaliwa at sa kanan ay hindi ako magpapasya. Ang upuan sa kaliwa at sa kanan ko ay hindi ako ang magpapasya. Hindi sa akin manggagaling ang paglalaan, kundi ang Diyos ang maglalaan. Yes. May pinaglaanan siya. See? Kaya yung mga alagad, nagtatalo-talo, yung 10 nagalit. Bakit? Inuunahan na sila nung dalawa. Yung dalawa, sumisip-sip na. Diba? Nagpapalakas na. Kaya habang sila ay nasa daan, nagtatalo-talo sila kung sino ang pinakadakila. Minsan, sinabi ni Jesus sa kanila, kung gusto ninyong maitaas, magpakababa kayo. Yes. Sapagkat ang nagpapakababa ay siyang itinataas. Okay. Kung gusto ninyong maging dakila, maglingkod kayo. Okay. Diba yun ang sabi niya? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yes. Hindi lang niya itinuro ng salita ng kanyang bibig. Hindi lang siya nagturo sa pamagitan ng pangangaral sa kanila. Ipinakita niya yan sa isang halimbawa. Bago ang huling hapunan, tradisyon sa mga Israelita o sa mga Hudyo, na bago sila dudulog sa hapag, kailangang naghuhugas muna ng paa. Oh, yes. Pero tayo mga Pilipino, kapag tayo dudulog sa kainan, sa hapag, kamay ang hinuhugasan. Eh Brad, bakit sa kanila paa? Pinapaaba nila yung pagkain nila? Hindi.
Ganito po kasi yon. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ang lamesa nila, hindi kasing taas nung ating lamesa. Hanggang tiyan. Di ba yung mga lamesa natin hanggang tiyan? Tapos pag umupo ka na, hanggang dito na yung lamesa, hanggang dibdib mo na. Ang mga lamesa nila, mabababa, nakalapag. Kung nakalapag yun, hindi mo kailangan ng upuan. Tayo, umuupo, lamesa, at saka upuan. Sila, lamesa, mababa, walang upuan. So, ang posisyon nila, hindi nakaupo, naka-island, nakatagilid. At nakapaikot sila doon sa table. Pag kumakain ka, at naka-island kayo, hindi balikat ng kasama mo ang katabi mo. Ano ang katabi mo? Paa. Tayo, pag kumakain sa lamesa at magkakatabi, balikat ang katabi natin. Sila, ang katabi nila, paa. Kung sagawa naman kumain, tapos yung paa ng katabi mo, ang dumi, malikabok. Kaya kailangan maghugas sila ng paa. Nung sila ay nasa silid, wala isa sa kanyang mga alagad ang nagboluntaryo na maghugasan ng paa sa isa't isa. Kasi nga, piling nila, sikat sila, dakila sila, mas sikat sila, mas angat sa iba. Ano ang ginawa ng Panginoon? Siya na nakadulog na ay tumayo, naghubad ng kanyang kasuotan, nagtapis ng tuwalya, kumuha ng palanggana at naglagay ng tubig at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Yes. Pagdating kay Pedro, ano ang sabi ng Pedro? Panginoon, di yata't ikaw pa ang maghuhugas sa aking paa. Hindi ako magpapahugas. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Pedro, kapag hindi ka nagpahugas ng paa, wala kang kaugnayan sa akin. Ano sabi ni Jesus? Kapag hindi ka nagpahugas ng paa, wala kang kaugnayan sa akin. Ano ang sabi natin? Ano ang number 1 natin na katangian ng pastol? Pakikipag-ugnay. Yes. Sabi naman ng Pedro, Panginoon, wag lang yung paa ko, pati ulo ko, balikat, braso. Sabi ng Panginoon, Pedro, ang naligo na ay malinis na at hindi na kailangang hugasan ang paa. Oo nga naman, pag naligo ka na, pati paa malinis na yan. Ngayon, pagkatapos ginawa ni Jesus yung seremonya ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad, ako na inyong Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa, nagbigay ako sa inyo ng huwaran, maghugasan din kayo ng mga paa. Ibig sabihin, nagturo sa Jesus ng pagpapakumbaba, hindi lang sa ngawa, kundi nagpakita siya ng isang halimbawa. Siya mismo na anak ng Diyos, Panginoon nila, hinugasan ang kanilang mga paa. Kaya si Jesus, tama. Mabuting pastol siya sapagkat may pakikipag-ugnayan siya. May relasyon siya sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga alagad. Tayo din dapat Yes. merong ugnayan. Kung halimbawa, ako yung ipinalaga sa inyo ng mga siwa, ako ay dapat may magandang relasyon, ugnayan sa inyo sa isa't isa